di ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, di ka malulunod. Dumanas ka man ng iba't ibang uri ng pagsubok, hindi ka kayang ibuwal nito. Sapagkat akong Diyos ay sa iyo. Sasamahan kita. Tutulungan kita. Ito po ang pangako ng Diyos. Kaya po yung pangako ng Diyos sa bawat isang tunay na naglilingkod, nananampalataya, sumusunod ng tapat sa Kanya, gagawin po yun ng Diyos. Kaya po, walang mabigat, walang malaking pagsubok sa taong mayroong tunay na Diyos. Amen. Inyo po yung inyong katabi, sabihin niyo po, kapatid, mayroon ka bang tunay na Diyos? Paano kang manlulupaypay? Paano kang manghihina? Paano kang madidiscourage? Paano kang madidisappoint? Paano kang tatalikod sa Diyos? Paano kang kukwestiyon mo ang Diyos? Paano mong susumbatan ng Diyos? Nang dahil ba sa pinagdadaanan mong problema at pagsubok? Ang pangako ng Diyos, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Ang pangako ng Diyos, hindi ka kayang ibuwal ng anumang kahit mabibigat na pagsubok, sapagkat ang pangako ng Diyos, sasamahan ka niya, tutulungan ka niya, gagabayan ka niya. Mulang, tiyakin lang natin na tunay na meron tayong tunay na Diyos. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Kung tunay po ang Diyos natin na nakilala, pinararangalan, pinasasalamatan, hindi mo siya kayang baliwalain. Yes. Kung Diyos-Diyosan niya, pwede mo siyang baliwalain. Ang tao, hindi totoong Diyos ang kanilang pinaglilingkuran at nakilala. O ang bawat isang taong totoong nakakilala sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon, dahil tunay na Diyos ang ating nakilala at pinaglilingkuran, hindi mo siya kayang baliwalain. Listen carefully. Kapag totoo at tunay na Diyos ang ating nakilala at pinararangalan, pinapupurihan, lagi siya ang una sa lahat sa ating buhay. Hindi mo siya pwedeng gawing pangalawa. Hindi mo siya pwedeng ihuli sa iyong buhay. Bakit? Kasi tunay na Diyos ang iyong pinararangalan, pinasasalamatan, sinasamba sa iyong buhay. To say, maraming tao nagsasabing nakilala nila ang Diyos. Tao nagsasabing totoo ang Diyos nilang nakilala. Pero hindi ito makikilala sa pamamagitan lang po ng pagkasalita, kundi sa pamamagitan kung paano po natin pinapahalagahan ang Diyos nating nakilala. Ang tao nagsasabing kilala niya ang Diyos. Pero pag-araw ng linggo, ano po inuuna? Ikabubuhay. Nakalimutan ng maraming tao nagsasabing meron siyang tunay na Diyos. Pero ang araw ng linggo, sabi nga ng Diyos sa kanyang salita, 6 na araw kayong gagawa at magtatrabaho para sa inyong ikabubuhay. Pero yung isang araw sa buong isang linggo, ipangingilin nyo ito. Ito'y para sa akin. Pa po ba sapat yung 6 na araw na ibinigay sa atin ng Diyos? Mula Lunes hanggang Sabado,
na binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon from Monday to Saturday, magpakasipag tayo, magtrabaho tayo, sapagkat from Monday to Saturday, yung biyaya at pagpapala na pangako ng Diyos po, pwede niyang ibuhos. Lulungkot. Maraming taong nagsasabing merong tunay na Diyos, pero linggo na, ang inuuna pa rin, yung ikabubuhay niya. Nakalimutan niya yung nagsusupply ng pagpapala sa kanyang buhay. Nating masasabi na meron tayong tunay na Diyos, pero binabaliwala natin. Hindi natin pinapahalagahan. Hindi tayo nagtitiwala sapagkat ang pagkakaalam natin kulang, hindi sapat yung biyaya mula Monday hanggang Saturday. Kaya kailangan pa rin nating gumawa, maghanap buhay hanggang linggo upang masustain yung ating pangangailangan. Paano mo masasabing tunay ang Diyos mong nakilala kung wala kang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos ay kabubuhay mo? Amen. Hello? Bye. Paano masasabi na tunay na Diyos ang iyong nakilala at pinaglilingkuran kung mismo araw na ng linggo? Nakapokus ka pa rin kung paano kang kikita, kung paano ka magkakaroon ng income. Pero nakalimutan mo na kapag inuna natin ang Diyos, lahat ng pangangailangan mo kayang i-provide ng Diyos. Ang Panginoon ang may sabi sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 33, kung uunahin nyo lang ang aking katuwiran at aking kaharian, kalooban, lahat ng inyong pangangailangan idaragdag ko sa inyo. Amen. Amen. Nating masasabi na nagtitiwala tayo sa ating tunay na Diyos na nakilala kung hindi ka nagtitiwala sa Kanyang pangako. Yes. At nang hahawakan ka pa rin sa sarili mong lakas, kakayahan, karunungan. Alam niyo mga kapatid, sabi nga ng Panginoon, makamit mo man ang lahat ng yaman sa ibabaw ng mundo. Kung mapahamak lang ang iyong kaluluwa, it is nothing, it is useless. Sa umaga pong ito, to understand the promises in the Word of God for us. Kailangan po kung ano yung nabasa natin, kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanyang Holy Scripture, panghawakan natin. Tayuan natin. Sinabi ng Diyos, unahin lang natin siya. Alam niyo po mga kapatid, napakapalad nga po natin. Sa Old Testament, pag Sabat, bawal ka lumabas ng bahay. Pag araw ng Sabat, araw ng Diyos, bawal ka lumabas ng bahay. Maski yung mga alaga mong hayop, hindi mo po pwedeng pagtrabahuhin, pag-araruhin. Sa bahay lang kayo, walang lalabas. Ganun kasagrado yung Sabbath day na para sa Diyos. Tayo po sa ating panahon, napakapalad natin. Alam niyo po kung bakit? Pupunta lang tayo ng church kapag linggo. 2 oras, 3 oras. Pagkatapos, po pwede na tayong mamasyal pamilya, kumain sa labas. Po pwede mo na uli ituloy yung iyong ginagawa pag araw ng linggo. Yun yung grace. Yun yung biyaya. Yun yung kagandahang loob. Ang importante lang, alam nating panghawakan at tindigan na meron tayong tunay na Diyos, na hindi natin sa binabaliwala
kundi siya ang ating priority. At the end of the day, kahit saan tayo nakarating, ano narating ng buhay mo, ano naranasan mo, at the end of the day, sa Diyos pa rin po tayo luluhod. Hihingi ng tulong, iiyak at sasamo kapag hindi na natin kaya ang laban natin, ang nararanasan natin sa buhay. Titiyain ko po sa inyo yan. Wala tayong pwedeng ipagyabang, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Kahit ano ang naranasan natin, ang narating natin, kahit gaano kalaki, karami ang naipundar natin ng mga ari-arian, kayamanan, isang araw kapag dumaan ka sa pinakamabigat na pagsubok ng buhay mo, sa Diyos pa rin po tayo luluhod, iiyak at sasama. Anong pwede sabihin ng Diyos sa atin? Mating sa point na matagal nating binaliwala ang Diyos. Matagal nating isinet aside ang Diyos. Ipinagmalaki natin yung ating lakas, yung ating karunungan, yung ating ability, yung ating kayamanan, yung ating resources. Pag dumating sa point ng buhay natin isang araw na hindi natin inaasahan, dumaan tayo sa isang mabigat na pagsubok, sino ang pwede natin daingan? Diyos pa rin. O kung meron tayong tunay na Diyos, lahat ng bagay mapagtatagumpayan natin, ma-overcome natin. Pero ang binibigyan diin ko po sa umaga pong ito, papaano mo masasabing meron kang tunay na Diyos kung lagi mo siyang binabaliwala? Hindi mo siya sinusunod, hindi mo siya pinaprioritize sa iyong buhay. Marami kang inuuna, marami kang priority. Abala ka sa maraming bagay sa buhay mo, pero laging huli, laging pangalawa, laging pangatlo, laging pang-apat lang ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Paano natin masasabi na meron tayong tunay na Diyos? Sapagkat ang taong merong tunay na Diyos, lahat ma-overcome niya. Ang taong merong tunay na Diyos, anumang laban sa buhay niya, magiging victory siya sapagkat kasama niya ang Diyos. Unang 1 King chapter 17 verse 1. Ito po yung kwento patungkol kay King Ahab. Si King Ahab po ay hari po ng Judah. Pero ang isa sa pinakamalungkot na senaryo sa buhay ni Haring Ahab po ay descendant. Ang po niya ay mga saserdote, mga hari ng bansang Israel. Pero dumating sa buhay ni King Ahab, nagpakasama siya. Bagamat kilala niya ang Diyos, pero ang masakit, pinakasalan niya si Jezebel. Si Jezebel po, ang magulang po nito ay si Haring Etbaal, na hari po ng Sidon. Si Etbaal po ay isang hari, isang taong makapangyarihan, pero isang pagan king. Walang tunay na pagkakilala sa Diyos. At anak po niya si Jezebel, pinakasalan ni Haring Ahab. Ang sinasamba po ni Etbaal at Jezebel ay ang Diyos-Diyosang si Baal. Alam niyo po ba yung Diyos-Diyosang si Baal? Ito po yung tao ang katawan, pero ang ulo ay baka. Yan po ang niluluhuran, wino-worship, inaalayan, pinararangalan, pinapupurihan, dinudulugan, hinihingan ng tulong ni King Etbaal, na tatay po ni Jezebel, na naging asawa ni Haring Ahab. Ang masakit po,
Sa halip na maimpluwensyahan po ni King Ahab si Jezebel para ipakilala niya ang kanyang tunay na Diyos, hindi po yun ang nangyari. Siya po ang naimpluwensyahan ng kanyang asawa na si Jezebel. Doon po sa Samaria nagpagawa siya ng templo, at doon sa templo nagpagawa po siya ng altar at nagpatayo po siya ng Diyos-Diyosan na si Baal. Nagpagawa pa rin po siya ng Diyos-Diyosan si Asherah. At yan po ang ayaw na ayaw ng Diyos. Suklam na suklam ang Diyos sa bawat isang Hudyo, mga Israelites, na kinalimutan siya, binaliwala siya, at ibang Diyos-Diyosan ang sinamba. Kita po natin na kilala niya ang Diyos ni King Ahab, pero hindi niya po ito binigyan ng pitagat. Binaliwala niya. Sa ating pong henerasyon, marami pong ganyang Kristiyano. Tatapatin ko po kayo. Nakakilala na born again. Nagsasabing kilala nila ang Diyos, pero patuloy pong binabaliwala. Marami pong Diyos-Diyosan sa buhay na mas pinahahalagahan, mas pinaprioritize. Ko po sa inyo yung mga Kristiyanong iyan na hindi pinahahalagahan ng Diyos, patuloy na binabaliwala ang Diyos. Sa punto ng kanilang buhay na dumating ang isang mabigat na pagsubok, babalik din sila para humingi ng tulong sa tunay na Diyos. Magsusumamo sila. Sa 1 King chapter 17 verse 1, may isang propeta, may isang lingkod ng Diyos sa buhay ni Elias. Nagalit ang Diyos kay King Ahab sapagkat sa kabila na dapat ipakilala niya, akayin niya ang kanyang pinakasalang asawa na si Jezebel, siya ang naakay sa maling pananampalataya. Binaliwala niya ang Diyos. At ang lingkod ng Diyos na si Elias, kinumpronta si King Ahab. Sa galit ng Diyos, pinapunta ng Diyos si Propeta Elias kay Haring Ahab. Kaya po ito si Haring Ahab at si Jezebel, galit na galit sila sa lingkod ng Diyos na si Elias. Gusto nila lagi itong ipapatay. Kasi nga po, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi nila pinararangalan, sinasamba ang tunay na Diyos. Sa halip, ang kanilang sinasamba ay ang Diyos-Diyosang si Baal, na ang katawan ay tao, ang ulo ay hayop. In 17 verse 1, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Ay kita po natin, saksi si Yahweh, ang Diyos ng bansang Israel na aking pinaglilingkuran. Merong pong Diyos na tunay, si Propeta Elias, na walang iba kundi ang Diyos ng Israel, na kanyang pinaglilingkuran. Ano sabi po ng lingkod ng Diyos kay Haring Ahab? Hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Gaano po kabigat yung binitawang deklarasyon, pananalita ni Prophet Elias sa makapangyarihang hari ng Juda. Pag-aalinlangan, may katapangan, sapagkat ang lingkod ng Diyos na si Prophet Elias ay hindi rin natutuwa sa ginagawa ng Haring Ahab, na sa halip na dapat pangunahan niya sa tamang pagsamba ang Juda, ang kanyang asawa na si Jezebel, pero siya ang nakayag
Kaya po ang lingkod ng Diyos ay nagpahayag, nagdeklara, Haring Akab, sa pangalan ng Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Ganong katindi yung pagpapahayag ng lingkod ng Diyos sapagkat alam niya na meron siyang tunay na Diyos na gagawa sa kanyang deklarasyon. Mabigat po ang sitwasyon ng lingkod ng Diyos na si Prophet Elias. During that time, bakit po? Hindi sila close ng Haring Akab. At ang loob ni Akab sa kanya. At mismo yung asawa ni Akab na si Jezebel, mabigat ang loob sa kanya. Sapagkat lagi silang kinokontra, lagi silang sinusopla, lagi silang nire-rebuke ng lingkod ng Diyos. Kaya ang gusto ng mag-asawang ito, ipapatay si Propeta Elias. Pero mabigat, dahil ang Diyos na pinaglilingkuran ni Elias ay sinasamahan ang kanyang lingkod sa Elias, yung lumabas sa labi ng lingkod ng Diyos na si Elias. Nangyari po yun. Hindi po nagkaroon ng ulan. Ilang taon, ni hamog wala sa Juda. Kaya natuyo po ang mga ilog, namatay ang mga hayop, natuyo ang mga damo, namamatay ang mga iba't ibang uri ng hayop. Nagkaroon po ng matinding famine o kagutuman, kahirapan during that time dahil sa kalapastangan ng ginawa ni Haring Akab, dahil sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan sa kabila na kilala niya